mga dayuhang nais magretiro sa Pilipinas, only stay. Mag-enjoy sa Pilipinas. Magnegosyo sa Pilipinas. Basta lang makapagbayad ng $20,000 o 1.1 million piso. Barat naman. Okay, sige. Ayusin natin to ha. Laruhin natin to. With Antonio Rivera ng Philippine Retirement Authority. Ginong Rivera, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Sintado Reload dito sa Radyo Pilipinas and PTV. Good morning. Good morning, Sir Aljo. Ganun din kay Kong Erwin at sa lahat ng nakikinig ng Punto Asintado. Opo. Good morning po. Wala namang problema ho dito, dito sa batas na ito na pwede mag-unleash stay ang mga dayuhan. Kasi yun naman talaga ang kagandahan, no? Para makainganyo tayo ng mas marami pang mga investor, mga punta dito, mga dayuhan, legal na magstay dito, magnegosyo. Pero ang tanong, yung Special Resident Retirees Visa, ang importante dito ay hindi abusuhin. Napaka ano daw barat ika nga. Bakit ganito lang? 1 million pesos lang pwedeng ban. Ban ito, tama ho ba, sir? Parang ganun ang labas niya, sir. 1 point... Bakit ganun kaliit, sir? Anong gagawin nila dito? Pang negosyo? Hindi, sir. Ito yung ban, parang deposit. While nandito sa atin yung pera na ito sa bangko, they can enjoy the SRRB visa, yung Special Retirees Resident Visa. Okay. Anong ba mga benefits niyan? Kunting background lang. Opo. Kunting background lang, sir. Ito ay na-conceptualize ito ni President Marcos Sr. Okay. Itong batas na ito to increase the inflow of foreign exchange at saka foreign reserves dito sa ating bansa. Okay. At ang vision, mandate ng PRA, maging globally competitive tayo na maging top retirement destination sa Southeast Asia. So itong amount na binabanggit mo, para maging competitive tayo, kinoconsider din ng Board of Trustees namin, ito yung policy making body, na maging comparable. So kung titingnan natin yung mga competitors natin na bansa, yung Thailand, $25,000 yung visa deposit nila. Ang problema pa dito sa kanila, 20 years old, tinatanggap na. Samantala tayo, retirees talaga, 50 years old and above. Sa Vietnam, walang visa deposit required. Pati sa Cambodia. Meron lang ibang legal requirements siguro sila kung bakit nila tinatanggap ito. So para dito sa atin, nagiging comparable tayo pero hindi pa tayo yung top retirement destination. So, ito yung mga reasons kung bakit umabot sa ganito. Ganito lang kaliit. Pero, ang isang option dito, pwede nila ibili ng condominium units nila. At marami sa kanila bumibili. Pero ang condominium units natin, hindi lang nag-ano ng 3 million, 4 million yung price ngayon. So, dinadagdagan nila ito. Pagtapos nagdinegosyo sila rito, so, sa economy natin, malaki ang naitutulong ng mga retirees natin. Akala ko po dyan, Sir Tony, Attorney Rivera, yung ban na yan gagamitin pang negosyo. Yan yung kondisyon eh. Hindi. Iba yon? Hindi, iba. Ito, ang ban na ito, pwedeng mag-i-stay lang sa bangko as visa deposit. Okay. Or meron silang isang option. Pwede nila ibili ng condominium units na pwede namang magmayari ang foreigner. At siyempre, titirhan din nila habang nandito sa Philippines. Okay. Ano bang mga panuntunan ng Special Retirement Visa na yan? Dapat ba, ano mga kondisyon? Ano mga kondisyon? Kailangan 50 years old sila pataas. Pwede nila dalhin yung pamilya nila rito. Okay. At kung may pension sila, mas maganda. Oo nga. So, ganun lang kasimple. Pero ang mga requirement, matindi para ma-screen natin maigi yung mga applicant. Ano yung mga requirements po? Kailangan, go ahead. Kailangan ng police clearance from the country of origin. Pero, kailangan ang physical appearance nila dito pag nag-apply sila. Okay. Kailangan hawak nila ang tourist visa. So yung vetting process, yung paano nito ni-screen, nagsisimula ito doon sa Philippine Embassy natin. Pag kumukuha sila ng tourist visa. Ngayon, pagpasok nila rito, na-screen din sila sa airport ng mga immigration officers natin. Baka blacklisted. Lahat ng DERO check. Lahat ng DERO check, hindi pa papasokin yan. Kung may DERO yan o kaya undesirable alien yan. Okay. Pagdating naman dito sa amin,
Pagdating dito sa Philippines, kung nag-stay na sila ng more than 3 months, requirement na ang NBI clearance. So Okay. police clearance, NBI clearance. Ngayon, ang dagdag na requirement, kasi may MOA ang PRA sa Interpol, sinecheck din namin sa Interpol. So masusi Kung talagang meron silang dero, sinusuri talaga. masusi. Oo. At Chinecheck saka talaga mabuti. Opo. yung bagong GM namin, Sir Aljo, Oo. nag-hire ng security risk officer Okay. at saka interpreter. Kailangan ini-interview yan maigi, ang background yan, kung ano. Okay. At saka ang importante na i-consider natin, ang nag-a-approve nito, yung commissioner, yung Bureau of Immigration. Alright. Dumadaan din to sa masusing ng commissioner. Dero din, bago niya i-approve. So lahat ito ng security check ginagawa natin dito. Okay. Majority ba ng mga ano pong lahi na majority na nag-avail po nitong visa na ito sa Pilipinas? Anong mga lahi po yan? Ang mga lahi na ito, ganon din sa ibang bansa. Thailand, Cambodia, Chinese ang number 1 natin. Chinese. Followed by American. Okay. Mas maraming Chinese. Korean, Indian, Japanese. Mas marami. Mas marami ang Chinese. Pag Chinese kasi mukhang natotrauma ng iba Pero matino naman siguro itong mga Chinese na ito. Marami. Matino naman siguro ito. 50 years old pataas ito. Ilang taon? 50 years old pataas. Pataas. 50 years old. Okay. Sabi kasi ni Senator Loren Legarda, i-review na ang Special Resident Retirees Visa na yan. Pwede Ano naman pa reaksyon i-review nyo? natin at saka ipapasa natin sa Board of Trustees natin na ang member dyan is yung governor ng Central Bank ng Philippines, ang commissioner ng immigration at saka mga DOT secretary. Yun ang mga member of Board of Trustees natin. Pwede natin ipasa sa kanila kung anong magandang suggestion at saka i-consider din nila yan. Kung kailangan i-approve, approve nila yan. Ilan may listahan kayo? Ilan pong mga dayuhan na nag-avail po ng ganitong visa? Ngayon, current po na listahan. Sa ngayon, ang principal enrollees natin nasa 30,000. 30,000. Pero kung isasama mo yung asawa nila at mga anak, nasa 58,000. Okay. Nasaan ho sila ngayon? Sa ngayon. Most of them, saan po nakatira na? Most of them nandito sa NCR. National At Capital ang Region. karamihan naman nasa mga tourist spots at saka malalamig na lugar katulad ng Baguio, Tagaytay at saka doon sa Palawan. Okay. Nandun yung mga So iba nito. kung hindi sila bumili ng condo, malamang nagre-rent sila ng bahay. Ganun. Rent, long-term lease ng house and Long-term. lot. Okay. Okay, siguraduhin lang baka. Ang contribution go ahead po. nito, Sir Aljo, ang contribution nito na maganda rin, kasi mula nung tinayo ito, hindi kami kumukuha ng pondo sa national government. Wala kami sa GAA. General. Okay. Self-sustaining. At saka yung kalahati ng income ng PRA, about 3 billion na i-contribute namin annually sa National Treasury. Okay. At Attorney. saka kung imaginein mo, yung 30,000 na ito, Sir Aljo, pag mag-hire lang ito ng driver at saka katulong, yung employment, 50,000 na ito, Opo. 100. Attorney, Yun. since ban po yan, pag umalis ba sila ng Pilipinas, makukuha ba nila ulit yung perang yan? Hindi na. Makukuha nila. Ayan siguro ayusin, sir. Ipapakancel muna yung visa nila. Ipapakancel nila yung visa Ban nila. kasi, no? And then, ipapakancel na yung visa nila and then, i-release namin yung Sa condo unit naman, naka-annotate yung PRA doon, hindi nila pwede ibenta yon. So, kung ibebenta nila, ipapakancel muna nila yung annotation and then, at saka yung visa, pwede na nila benta yung condo nila kung ayaw na nila rito. Halimbawa, kung may mga paglabag sila, halimbawa na lang, may mga utang, kung ano man, ikakaltas dyan sa band na yan. Tama ba? Hindi rin. Hindi. Babayaran nila ng sarili nila. Hindi pwedeng galawin ito, yung band na ito. Hindi kahit piso. Hindi galawin. Hindi ba pwedeng... At saka kung meron mga tayong undesirable na mga members, automatic inire-report natin kaagad yan for cancellation at deportation sa Bureau of Immigration. Okay. So reasonable. Nandun lahat yan. Reasonable yung 1 milyon na yan na band, ika nga.
kung i-compare natin, sa ibang bansa. kung i-compare natin sa ibang bansa para maging attractive tayo, para sa akin ito ay permanent tourist. Kung gumagastos tayo ng billions para maka-attract ng ito nandito sa atin nag-tutor ito lagi sa iba-ibang tourist destinations natin. Okay, sige po. Okay, malinaw na po yan. Maraming salamat. Sige po. Antonio Rivera ng Philippine Retirement Authority.